So magandang araw po sa inyong lahat mga palerista. Ayan, welcome po sa ating bagong YouTube channel. Kung bago ka pa lamang dito, please subscribe po muna para matulungan nyo ako na tumaas-taas itong bagong YouTube channel natin. So ang pag-uusapan natin ngayong araw na to, napakaganda. Napakaganda talaga. Ito yung sa mga nagrarally para kay dating Pangulong Duterte. Dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, na marami rin tayong mga kababayan ang mga nagrarally at nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Sa katunayan, iba't ibang panig dito sa Pilipinas nagkikilos protesta. Maging sa ibang bansa, nagkikilos protesta sila. Ngayon, hindi naman natin sila masisisi kasi nga mahal nila si dating Pangulong Duterte. Kasi alam naman natin, marami rin naman siyang nagawa dito sa atin. Pero nung nakulong siya, sumiklab sa puso ng ating mga kababayan ang magpakita sila ng suporta kay dating Pangulong Duterte. At ito nga yung ginawa nilang pag-rally-rally. Kaso ang problema niyan, hindi kaya pababa na ang hype ng pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte? Kasi kung matatandaan natin, noong Sabado at Linggo, napakarami na nag-rally na yan. Kasi nga, fresh na fresh pa sa kanila yung nangyari dito kay dating Pangulong Duterte. Fresh na fresh pa sa puso at isipan nila yung sakit na kanilang naranasan nung makulong ito si dating Pangulong Duterte. Ngayon, nung Sabado at Linggo, talagang tinadtad ng mga rallyista ang kalsada sa buong panig ng Pilipinas. Ang problema dyan, sa mga susunod na linggo, sa mga susunod na buwan, may mag-rally pa kaya para dito sa paglayad ni dating Pangulong Duterte? Hindi kaya makalimutan na ng ating mga kababayan itong pagkakakulong ni dating Pangulong Duterte? Kasi marami nagsasabi, syempre, itong mga kababayan natin na to, yung mga nag-rally, hindi naman bayad itong mga to. Talagang nagpakita lang sila ng suporta kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi naman pwede na araw-araw sila mag-rally. Hindi naman pwede na linggo-linggo sila dyan sa kalsada para sa magpakita ng suporta. Dahil alam naman natin, karamihan sa mga yan, may mga trabahong matitino. May mga pamilya na binubuhay. At yan ang magiging hadlang kay dating Pangulong Duterte. Yung mga pamilya ng mga tao na yan ang kailangan nilang buhayin. At hindi etong si dating Pangulong Duterte. Yan ang nakikita nating hadlang para yung mga rally-rally na yan talagang hindi man mabawasan mawawala na talaga ng tuluyan. Parang nung impeachment lang yan ni BP Sara. Nung pagka-impeach sa kanya, dami nagrarally. Pero anong nangyari ngayon? Halos hindi na mapag-usapan yung impeachment niya na yan kasi nga tanggap na nila yung nangyari kay BP Sara. At ganyan na ganyan rin sigurado ang mangyayari dito kay dating Pangulong Duterte. Masakit man, pero matututunan ito tanggapin ng ating mga kababayan. At unang-una talaga, kasalanan niya rin yan, kaya siya napunta dyan. Kasalanan niya rin yan. Inamin niya Inamin niya doon sa Kongreso at sa Senado na marami siyang pinapatay na pinilit nilang manlaban. Kahit kailan hindi talaga naging tama ang pumatay. Kahit kailan hindi naging tama ang mag-udyok ka sa isang tao na lumaban para may lisensya kang patayin. Ang naniniwala lang dyan kung yan ay tama ay yung mga tanga, mga bobo, mga siraulo, at mga tao na hindi masyadong nakapag-aral. Pag naniwala sila at okay lang sa kanila na pumatay kahit walang kasalanan. Huwag na tayo maglokohan. Marami talaga ang nadamay dito. At yan ngayon ang pinagbabayaran ni dating Pangulong Duterte. Ang sinasabi nila, mga adik naman yung pinatay. Walang problema ron kung adik. Paano yung mga napagkamalan? Paano yung mga nadamay? Paano yung bata na 3 years old namatay dahil sa war on drugs? Paano yung mga yun? Okay na lang ba yun? Ganon-ganon na lang ba yun? Okay lang kasi hindi kayo nakaranas niyan. Pero kung anak ninyo yung 3 years old na yun, hindi mo ba ilalaban para makuha mo ang hustisya? Kung yung anak mo, si Kian, na inutusan mo lang bumili sa labas at namatay dahil na pagkamalang droga, hindi mo ba ilalaban yung katarungan para sa kanyang pagkamatay? Yan ngayon ang pinagbabayaran ni dating Pangulong Duterte. Yung mga nadamay, yung mga namatay na walang kinalaman, yun ngayon ang kanyang pinagbabayaran. Dahil yung mga pamilya ng mga yun, nagsampa ng kaso sa ICC. At yun ang kanyang binagbabayaran ngayon doon sa kulungan. Ngayon, hindi pa naman talaga akusado itong si dating Pangulong Duterte
Kasi syempre may hearing-hearing pa yan. Ang problema dyan, yung hearing-hearing na yan, aabutin ng 8 taon. Yan mismo ay galing sa bunganga ng abogado ng ICC victim dito sa atin. Yan mismo ay galing sa bunganga ng mga abogado ng biktima ng war on drugs dito sa atin na si Attorney Conti. Sabi niya, minimum daw 2 years at maximum abutin ng 8 years. Kaya pag nagkataon, 8 years si dating Pangulong Duterte doon sa kulungan na siya lang mag-isa, wala siyang kasama, at malungkot ang buhay niya habang siya ay nakakulong doon. Ang problema kasi, hindi kasi naisip ni dating Pangulong Duterte yan. Hindi niya naisip yan. Hindi niya naisip na balang araw, paano kung balikan siya ng tadhana? Balang araw kung parusahan siya ng Diyos, kasi alam naman natin, minura niya yung Diyos. Yun ang hindi niya naisip. Marami nagsasabi, eto si dating Pangulong Duterte, matalino raw. Pero hindi ako naniniwala. Kung matalino siya, hindi sa kanya mangyayari yan. Kung magaling siya, hindi sa kanya mangyayari yan. At kung mautak siya, hindi sa kanya mangyayari yan. Talaga ang sigurado lang sa kanya, talagang sumobra. Sumobra yung pagiging asal Diyos niya. Na akala mo, wala nang pwedeng kumanti sa kanila. Nasanay kasi siya, na mula nung bata siya, governor yung tatay niya, buhay hari na. Akala mo kung sino na, kaya nadala niya hanggang sa pagtanda niya. Kaya pati yung Diyos, minura niya. O anong resulta ng pagmura niya sa Diyos? Ayun, mag-isa ron. Nakakulong sa ibang bansa, nagpapaawa na lamang para kaawaan ng mga Pilipino. Pero ito lang masasabi natin dyan. Kahit anong gawin ng mga Pilipino ngayon, wala ni kahit sinong Pilipino ang pwedeng maglabas kay Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Kung hindi, dapat tapusin yung kanyang kaso, litisin yung kanyang kaso, at mapatunayan ng kanyang mga abogado na wala talaga siyang kasalanan. Doon pa lang siya makakalabas. Pero kapag napatunayan na meron talaga siyang kasalanan, kasi nga inamin naman niya yan na marami siyang pinapatay, na pinilit lang naman laban, malamang talaga sa alamang, mabubulok na siya dyan sa kulungan sa ibang bansa. Yan ang nakikita natin dyan. At opinion natin yan. Kaya sana respetuhin nyo. So hanggang dito na lang. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, please subscribe na po muna para mas marami pa tayo pag-usapan. Salamat.